Ayan, okay, yung book nung Enoch tsaka Jubilee. Yung origin niyan, okay, hindi siya tinanggap ng Jewish communities. Bakit? Kasi sinulat to, okay, sinulat yung Enoch and Jubilee, medyo late na. Okay, habang meron na silang established, okay, na Old Testament canon. Okay? Yung tinatawag na Hebrew book or Hebrew Bible. Okay? So, reason why, okay, yung content ng Enoch and Jubilee are far from established Jewish and later teaching. Example nung diverse teaching ng Enoch, yung heavenly hierarchy. Sa heavenly hierarchy, kahit saan ka maghanap kahit anong basahin mong Old Testament na writing or Hebrew Bible na kung tawagin, wala kang makikita na kahit mag-cite ka sa akin, walang masasabi dyan na heavenly hierarchy. Okay, again, itong Hebrew Bible na to na pinagbabasihan nila kung bakit nila nireject to, ito yung Hebrew Bible na siya ay actually divinely inspired. Nagawa to ng merong Holy Spirit. Talagang yung mga author ng Bible na to, okay, yung gumawa ng canon na to, they're divinely inspired. Okay? At siya na talaga yung foundation ng faith ng Judaism and nung Old Testament mismo. Okay? The other one is yung book of Jubilee. So, yung book of Jubilee naman, kung ikukumpara ulit natin yung content niya sa content nito ng Hebrew Bible, okay, na inspired, okay, lahat ng Hebrew Bible, walang layo. Bakit? Kasi ang book of Jubilee, kumpara sa Genesis example, okay, ang Genesis, meron siyang ilang araw na creation. 6 days. Okay, 7 days kasi yung rest. So, sa Jubilee, actually, it is 10 days. Ang layo, di ba? So, rejected na rin to. Okay, again, in-include tong dalawa na tong book na to ng Catholic Church. Okay? Which is rejected nga ng mga Protestant. Okay, kasi nga malayo siya. Okay? So, ngayon, yung dating nung book, nung Enoch tsaka nung Jubilee, ibig sabihin ng dating, kung kailan siya ginawa. Okay, later kasi siya ginawa. Okay? Later siya ginawa, compared to the books accepted to the Hebrew Bible. Ano ibig sabihin nun? So, established na tong Hebrew Bible na to, yung Tanakh, kanina na sinabi ko, okay, established na siya, tsaka nagawa tong Enoch and Jubilee. Kaya merong comparison, katulad ng sinabi ko kanina. Ngayon, itong Hebrew Bible na to, okay, tawag dito, sinulat tong Hebrew Bible na to, again, to emphasize lang, kung bakit gaano ka-importante tong Hebrew Bible na to, na pinagbabasihan na lang ng reliability ng Enoch tsaka ng Jubilee. Ang reliability nito kasi sinusulat tong Hebrew Bible o yung Old Testament na foundation talaga, sinusulat siya, okay, closer to the events they describe. Okay, napakalapit. Okay, napaka-close nung description niya. Ibig sabihin, yung transmission ng accuracy niya, okay, the further remove a text is from the original event. So, ibig sabihin, mas malayo siya. Kunwari, yung Enoch tsaka yung sabihin ko ulit, yung Enoch tsaka yung Jubilee, later na siya. So, nagawa na yung ganito para mas makita mo. Ito na yung Hebrew Bible. Nagawa na siya. Tapos, parang, kung i-consider mo, ito yung creation ng Hebrew Bible, nandito siya. Okay. Dito siya. Yung creation naman ng Enoch, dito na. Okay? Tsaka ng Jubilee. So, ano ibig sabihin nun? Kung nandito na yung Hebrew Bible, established na siya, okay, at ito yung mismong Hebrew Bible, ang lapit niya. Ibig sabihin, nangyari na kasi ito. Okay, ngayon, kung ito, sinulat to, okay, later na, nung established na to. May na-establish na kasi yung Hebrew Bible eh. Okay? Na-establish na siya. Tapos,
nung nagko-cross-reference sila ngayon sa Hebrew Bible, okay, hindi pumapasa tong Enoch kasi may mga discrepancy. Tsaka yung Jubilee. Katulad nung nabanggit ko kaninang content. Okay? So, iyon yung reason. Sana naintindihan mo.